Habang namumula si Qin Yun'er ay pasiga niyang tinanong si Gu Xuanchen kung bakit raw bigla nitong pinitik ang kanyang noo. Nagdahilan naman rito ang ating bida na mayroong langaw lang raw ang noo nito kaya niya ito pinitik. Nagtanong naman rito si Qin Yun'er kung saan na ba raw ang langaw na sinasabi nito. Tumugon naman rito si Gu Xuanchen na parang nagkamali lang raw siya at oras na raw kaya punta na raw sila sa sala. Inis naman na nagsalita si Qin Yun'er na kung pinagluloko lang ba raw siya ng ating bida. Nagtanong naman rito si Mu Taicheng na kung nakumpirma na ba raw ng kanyang junior brother Zhao Liang ang bagay na sinusuri nito. Tumugon naman rito si Zhao Liang na wag raw mag-alala ang kanyang senior brother dahil nakumpirma niya na ito. Dagdag pa ni Zhao Liang na dahil sa galit ni Wang Xuanzang sa pagkamatay ng kanyang anak ay nasunog nito ang kagubatan. Sabi pa niya na si Gu Xuanchen raw ang may gawa nito sa anak ni Wang Xuanzang. Kaya nasabi na lang rito ni Mu Taicheng na yun pala ang dahilan bakit gusto ni Wang Xuanzang na tulungan sila para mapabagsak si Gu Xuanchen. Ngunit nakakapagtaka raw dahil ang cultivation realm ni Wang Xuanzang ay kakaiba. Sinagot naman ito ni Zhao Liang na kung ano ba raw ang inaalala ng kanyang senior brother dahil kapag magtagumpay sila ay maganda raw ito sa kanilang dalawa at kung mab-aigo raw sila ay walang mawawala sa kanila. Dagdag pa niya na kagagawan raw ito ni Wang Xuanzang at hindi sila kasali rito at wala na silang kinalaman rito. May napansin naman rito ang ating bida. At ito'y si Zhao Liang na nagsalita na kung comfortably ba raw si Gu Xuanchen sa pagtira sa lugar na ito. Tumugon naman rito ang ating bida na kung mayroong gagawin ba raw si Zhao Liang sa kanya. Sinagot naman ito ni Zhao Liang na hindi na raw ito kailangan at si Gu Xuanchen raw ay napakatalentado kaya ang silid raw na yun ay hinanda nila para lang sa ating bida. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na ito raw ang kanyang problema. Kaya pinagpawisan na lang na nagtanong si Zhao Liang na kung ano ba raw ang ibig sabihin ng ating bida at napasabi na lang si Zhao Liang sa kanyang pag-iisip na kung natuklasan na ba raw ni Gu Xuanchen ang kakaiba sa silid na tinutuluyan ng ating bida. Nagsalita naman rito si Gu Xuanchen na gusto raw niyang maging malinis ngunit mayroong mga langgam raw na gusto siyang tanungin at kausapin ng walang tigil kaya napanganga na lang rito si Zhao Liang. Dagdag pa ng ating bida na matutulog na raw siya at ang sarili na lang raw ni Zhao Liang ang tulungan nito at sabay din na umalis na si Gu Xuanchen habang si Zhao Liang ay hindi na nakapagsalita at napaisip na lang ito na karapat dapat raw na si Gu Xuanchen na maturuan ito ng leksyon lalo na kapag tinitingnan niya ito. At patawang nasabi ni Zhao Liang na katapusan na raw ni Gu Xuanchen ngayong gabi. Habang si Qin Yun'er ay hindi na mapakali sa kakaisip sa ating bida. At napaisip ito na ang katulad raw ni Lin Chenlian ay naging kaibigan ni Gu Xuanchen. At ang pagpitik raw ni Gu Xuanchen sa kanyang noo ay nakakainis. Dagdag pa niya na hindi raw siya nakakatulog dahil sa pangyayari na yun kaya mabuti pang mag-insayo na lang raw siya. Ngunit sa kanyang paglabas doon, napansin naman niya si Mu Taicheng kaya napaisip na rito si Qin Yun'er na kung ano ba raw ang ginagawa nito sa hating gabi. Kaya susundan na lang raw niya si Mu Taicheng para malaman niya ang pinaggagawa nito. Nakipagkita pala ito sa kay Wang Xuanzang at nagsalita naman rito si Mu Taicheng na ginawa na raw nila ang inutos ni Wang Xuanzang sa kanila at nasa silid na raw ang ating bida kaya nagtanong na siya sa kay Wang Xuanzang na kung ano na ba raw ang kanilang susunod na gagawin. Napaisip naman rito si Qin Yun'er na kung sino raw ang kinakausap ni Mu Taicheng at ang taong kausap raw nito ay nakakapagduda ito. Pinuri naman ni Wang Xuanzang ang nagawa ni Mu Taicheng. Kasabay din na ginamit na ni Wang Xuanzang ang formation makanyang hinanda. Kasabay din na nagpakita ang kaluluwa ni Wang Feng at nakikilala naman ito ni Qin Yun'er. At nagsalita si Wang Xuanzang na huli na raw siyang nakapunta rito at ngayon raw ay nakatingin lang raw siya sa kanyang anak ng ganito kaya sa narinig ni Qin Yun'er ay napaisip ito na ang matanda pala na ito ay ang dean ng Pojen Academy. Dagdag pa ni Wang Xuanzang na wag raw mag-alala ang kanyang anak dahil nandoon na raw si Gu Xuanchen sa kanyang ginawang bitag na soul blinding formation at ang masakit na naranasan ng kanyang anak ay iparanas niya rin ito ng 1,000 beses sa kay Gu Xuanchen. Kaya pinagpawisan na lang si Qin Yun'er sa kanyang napansin na soul blinding formation. Dahil kapag raw matrap ang biktima sa formation na ito ay hindi na ito makakatakas pa kahit na gaano pa ito kalakas at maliban na lang kung mamamatay ang nagset ng formation na ito. At ang formation raw na ito ay sinisipsip ang essence at ang dugo ng biktima nito hanggang sa mamamatay. Naisip na lang niya na ang isang marangal raw na dean na si Wang Xuanzang ay nag-set up ng isang evil formation gamit ang sarili nitong buhay.
Kaya kailangan na raw niyang magmadaling umalis para masabihan niya ang ating bida ngunit nakatapak naman siya ng isang kahoy kaya ito'y gumawa ng ingay. Dahil doon napamura at pinagpawisan na lang si Qin Yun-er sa kanyang pagkakamaling nagawa. Kaya inatake na ito ni Wang Xuanjiang at nagsalita ito na kung sino ba raw ang nagtatago at dahil doon napaisip na lang si Qin Yun-er na nahuli na raw siya kaya isang gulo ang kanyang kakaharapin ngayon. At sinabayan na ni Qin Yun-er ang atake ni Wang Xuanjiang sa kanya. Nakikilala naman ito ni Wang Xuanjiang. Kaya ito'y napasabi na lang na matapang raw si Qin Yun-er dahil ito'y nagpunta rito ng mag-isa. Dagdag pa ni Wang Xuanjiang na si Qin Yun-er raw ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang anak sa kamay ni Gu Xuanchen. Umatake naman rito si Qin Yun-er at nagsalita na wag raw magsalita ng walang kwenta si Wang Xuanjiang dahil kasalanan raw ni Wang Feng bakit ito namatay. Sa kanyang pag-atake napaisip na lang siya na kung ano na ba raw ang nangyayari at hindi ba raw umiwas si Wang Xuanjiang sa kanyang pinakawalan na atake. Bigla naman si Qin Yun-er nagtaka at napasabi na lang siya sa kanyang pag-iisip na kung ano ba raw tunog ang kanyang naririnig at may masama raw siyang nararamdaman rito. At napatanong na lang siya na kung ang tunog ba raw na ito ay galing sa bubuyog kaya ito'y napalingon na lang sa tunog na kanyang naririnig. Ngunit sa kanyang paglingon ay pinagpawisan na lang siya at papunta na sa kanya ang atake ni Wang Xuanjiang kaya napaisip na lang rito si Qin Yun-er na sa bilis ng atake nito ay hindi na raw siya makakaiwas pa. Kaya nabitawan niya na ang kanyang sandata at napasigaw na lang. Dahil nagapos na siya ni Wang Xuanjiang at habang gapos-gapos na si Qin Yun-er ay napasigaw na lang ito na pakawalan raw siya nito. Tumugon naman siya rito na kung alam ba raw ni Qin Yun-er na sinanay niya raw ang kanyang soul-eating bee para kumain ng kaluluwa at habang napupumiglas at nahihirapan raw si Qin Yun-er ay ang kanyang mga bees raw ay nagiging agresibo. Dagdag pa ni Wang Xuanjiang na dahil raw sa gusto ng kanyang anak si Qin Yun-er ay ipapadala niya ito sa underworld para gawing asawa ng kanyang anak na si Wang Feng. Ngunit bago raw ang lahat at kasabay din itong nagpalabas ng pulang enerhiya. Ay panahon na raw na ang dugo ni Gu Xuanchen ay ipapakain niya sa kaluluwa ni Wang Feng. Napaiyak na lang rito si Qin Yun-er dahil sa inaakala nito na kumagat na sa bitag ang ating bida. Habang humihigop ng dugo ang kaluluwa ni Wang Feng, napasabi na lang si Wang Xuanjiang na wala raw makakapigil sa kanya. Sabi pa niya na kung nakikita ba raw ni Wang Feng ang dugo na kanyang kinakain at malapit na raw ito. At malapit na raw makakabalik si Wang Feng sa kanya. Ngunit bigla naman nagtaka rito si Wang Xuanjiang at napasabi na lang ito na kung may nagwasak ba raw sa soul fragment at may parang mali raw sa connection ng formation doon. Kaya tiningnan niya na ito pero wala naman siyang napansin na problema. Ngunit nung nakita niya ang bangkay na kanyang nadali, ay nabigla na lang siya sa kanyang nalaman dahil hindi raw si Gu Xuanchen ang kanyang nadali. Kaya tinanong niya na si Mu Taicheng kung bakit raw si Zhao Liang ang nandito at kung saan na ba raw si Gu Xuanchen. Tumugon naman rito si Mu Taicheng na hindi raw niya alam ito at malinaw raw niya na inutusan si Zhao Liang na ang soul blinding talisman raw ay ilagay nito sa plaka ng ating bida. Di naman ito pinakinggan ni Wang Xuanjiang at pag-alit na nagsalita ito na kung saan na ba raw si Gu Xuanchen at naglakas ng loob pa raw si Mu Taicheng na lukohin siya at sabay din itong umatake. Nagdahilan naman rito si Mu Taicheng na ang kakaiba raw na nangyari ay hindi niya raw ito alam ngunit tinamaan na siya ng pag-atake ni Wang Xuanjiang kaya ito'y napasigaw na lang. Kaya tumalsik at bumagsak na lang rito si Mu Taicheng. Habang si Qin Yun-er ay nabuhayan naman ng loob dahil napagtanto niya na wala raw nangyaring masama sa ating bida. Nagsalita naman rito si Wang Xuanjiang na sa kaso raw na ito ay uunahin na lang raw niya si Qin Yun-er na aasikasuhin bago pa si Gu Xuanchen na isang duwag na tumakas gamit ang kanyang dalawang paa at kasabay din itong nagpakawalan ng pag-atake patungo sa kay Qin Yun-er. Kaya napasabi na lang si Qin Yun-er sa kanyang pag-iisip na siya raw ay mamamatay na kaya ito'y napapikit na lang. Ngunit biglang may naramdaman na lang siya at napaisip na lang siya rito na kung ano ba raw bagay ang nararamdaman niya sa kanyang noo na nagliliwanag. At kasabay din na nagpakawala ng malakas na enerhiya ang noo ni Qin Yun-er para harapin ang atake ni Wang Xuanjiang. Sa nangyari nagulat na lang siya sa kanyang nasasaksihan at napasabi na lang siya na impossibly raw itong mangyari at ang kanya raw soul-eating bee ay nawasak lang ng walang kahirap-hirap ng isang maliit lang na sinaglang ng liwanag. Kaya tatakas pa sana si Wang Xuanjiang ay sinabihan na ito ng ating bida na kung tatakas ba raw ito. Kasabay din itong inatake ng ating bida kaya ito'y napasigaw na lang. At tumalsik pa ito sa mga puno at nagkadurog-durog naman ang mga puno na kanyang tinamaan.
Kaya ito'y napasuka na lang ng dugo at nagtamo ng pinsala. Nagsalita naman rito si Gu Xuanchen na kung inaakala ba raw ni Wang Xuanjiang na matrap siya ng isang basurang wasak na talisman ng ganun-ganun lang ay isang bobo raw si Wang Xuanjiang, bobo wala utak. Habang si Qin Yuner naman ay napasabi na lang sa kanyang pag-iisip na kung isang barrier ba ang kanyang nakikita sa paligid niya. Binalaan naman ni Qin Yuner ang kanyang crush na si Gu Xuanchen na mag-ingat raw ito sa matandang dugyot na ito dahil mapanganib raw ang taktika nito. Nagsalita naman siya rito na paano raw naglakas loob si Gu Xuanchen na bumalik pa rito. Bigla naman niya napansin ang kaluluwa ni Wang Feng kaya nilingan niya na ito. At nasabi na lang ng ating bida na ang kaluluwa raw ni Wang Feng ay isang dumi kaya nakakasira raw ito ng view. Kaya mas maganda raw na hindi niya na ito makikita pa kasabay din na inatake na ito ni Gu Xuanchen. Sa nasasaksihan ni Wang Xuanjiang sa nangyari sa kanyang anak biglang lumabas naman ang mga ugat nito dahil sa galit. At napasigaw na lang ito sa kanyang anak na walang ano-ano lang ng ating bida binura ang kaluluwa ni Wang Feng. Habang nag-super saiyan pa si Wang Xuanjiang tinanong naman ito ni Gu Xuanchen na kung bakit raw ito nagagalit. Dagdag pa niya na bibigyan raw niya ng pagkakataon si Wang Xuanjiang na makasama nito ang anak nito kasabay din itong sumugod habang ito'y nagpapalabas ng malakas na aura. Tumugon naman rito si Wang Xuanjiang na masyado na raw na lumagpas na ang ating bida. Sabay din itong naglabas ng malakas na aura at sinabayan rin ito ang pag-atake ni Gu Xuanchen sa kanya. At nagsalita ito na wawasakin raw niya ang kaluluwa at buto-buto ni Gu Xuanchen at papatayin raw niya ito ng buhay at sabay din na hinigop ng aura niya ang aura ng ating bida. Kaya nasabi na lang ni Qin Yuner na paano raw ito nangyari na nahigop lang ni Wang Xuanjiang ang pinalabas na aura ni Gu Xuanchen. Sinagot naman ito ng patawa ni Wang Xuanjiang na ang katawan raw niya ay nasanib na sa Purgatory Skull Cave kaya ang pinapalabas ng ating bida na Sword Light ay mas malakas pa raw ang kanyang kapangyarihan kaysa dito. At sabay din itong paatake na sa kay Gu Xuanchen kaya nasabi na lang ni Qin Yuner na mag-careful raw ang ating bida. At nagsalpukan na nga ang kanilang pinakawalan na pag-atake kaya ito'y nag-light-light na lang. Ngunit nangamba na lang siya rito dahil nahihigop niya ang aura ni Gu Xuanchen at parang wala na itong katapusan. Patawa naman nagsalita naman rito ang ating bida na kung gusto ba raw ni Wang Xuanjiang na kainin ang kanyang pinapakawalan na atake. Kaya ipapakain niya raw ito sa kanya kasabay din na nagpakawala si Gu Xuanchen ng malakas na pag-atake. At patungo na nga ang pag-atake ng ating bida sa kay Wang Xuanjiang. Sa kanyang nasasaksihan ay nangamba na lang ito sa lakas ng atake ni Gu Xuanchen at kung paano raw ito ganon kalakas ang pinapakawalan ng ating bida na spiritual energy. At tumama na nga sa kanya ang atake ni Gu Xuanchen kaya ito'y napasabi na lang na kung ano na ba raw ang level ng halimaw na nasa kanyang harapan. At hindi na raw niya kinakaya pa ang pag-atake nito. Kaya nawasak na lang ang pinapalabas na aura ni Wang Xuanjiang. At napasigaw pa ito sa kanyang kinakaharap na atake ni Gu Xuanchen. Kaya ito'y patamba na at nawalan na ng malay kaya nagtanong naman rito si Qin Yuner na kung patay na ba raw si Wang Xuanjiang. Sa nangyari naman sa kay Wang Xuanjiang ay napasabi na lang si Gu Xuanchen na ito raw ay napakahina. Nagpasalamat naman si Qin Yuner sa ating bida sa pagliligtas nito sa kanya at isusumbong raw niya ang masamang pinaggagawa ni Wang Xuanjiang, Zhao Liang at Mu Taicheng at ipaliwanag lang raw ito ni Gu Xuanchen na nagawa lang raw nito na patayin sila Wang Xuanjiang dahil sa pagliligtas sa kanya at hindi raw ito maapektuhan ang pagsali ni Gu Xuanchen sa pagsusulit na magaganap. Sinagot naman niya ito na kung kailangan pa ba raw niya na magpaliwanag kasabay din na may kinuha siya sa bangkay ni Mu Taicheng. Kasabay din sa paglabas ng token na nasa katawan ni Mu Taicheng. Kaya napatanong na lang rito si Qin Yuner na kung yun ba raw ang token ng Heavenly Sacrifice Sect. Nagsalita naman si Gu Xuanchen rito na kung bakit pa ba raw siya magpapaliwanag ay maari naman siyang makapunta sa Heavenly Sacrifice Sect gamit ang token na ito at patayin si Gan Shanyu at kung bakit pa ba raw siya magsisayang ng oras sa lugar na ito. Kaya nasabi na lang ni Qin Yuner na tama ba raw ang narinig niya na pupunta lang ang ating bida sa Heavenly Sacrifice Sect para lang patayin si Gan Shanyu. At kung ito ba raw ang ibig sabihin ni Gu Xuanchen sa sinabi nito noon sa kanya na pupunta ito sa Heavenly Sacrifice Sect. May mga disipolo naman doon na naglalakad habang hawak-hawak nila ang kanilang mga apoy. At nagsalita naman rito ang isa na si Examiner Zhao Liang raw ay malungkot na namatay sa silid ng ating bida at sabay din sa pagkawala ni Mu Taicheng kaya ang may kagagawan raw nito ay si Gu Xuanchen at puntahan raw nila ang iba at sabihan ito.
At patungo na nga sila kung saan sila Chin Yun-er. Hindi naman siya rito nagsalita pa at pinagmasdan lang niya sila. Napaisip na lang si Chin Yun-er na magdudulot raw ng problema kapag naabutan nila rito ang ating bida. At napatingin na lang ito sa kay Gu Xuanchen at nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na wala na raw oras kaya dapat na raw na makaalis na ang ating bida. Kaya binuksan na ni Chin Yun-er ang isang lagusan. At nagsalita na nung nasa palas pa raw siya ay may nagsabi sa kanya na kapag raw ang tagalabas ang nagbukas sa Xuanguang Gate ng Heavenly Sacrifice Sect at pumasok rito ay masyado raw mapanganib ngunit naniniwala raw siya sa ating bida na malalampasan niya ito gamit lang ang sarili nitong kakayahan. Dagdag pa ni Chin Yun-er na dahil raw sa wala ng kailangan pa si Gu Xuanchen sa lugar na ito ay umalis na raw ito at iwan na nito sa kanya ang mga problema rito. Dagdag pa niya na wag raw kalimutan ng ating bida kung sino siya at may sarili raw siyang paraan para patahimikin sila. Sinang-ayunan naman ito ni Gu Xuanchen at sabay din itong paalis na sinabihan naman ito ni Chin Yun-er na panatilihin raw ng ating bida na ito'y buhay. At hanggang sa muli raw at magkikita raw sila muli ni Gu Xuanchen. Sinagot naman ito ng ating bida na masyado raw itong maingay. Napangiti na lang siya rito, at pumasok na nga si Gu Xuanchen sa portal at nakaalis na ito. Habang sila naman ay nagtatakbo at pasigaw nito na sinabi na magmadali raw sila at wag nila yung hayaan na makaalis habang si Chin Yun-er naman ay wala nang masabi. At narito na nga si Gu Xuanchen sa loob ng Xuanguang Gate at napaisip naman siya rito na sa katunayan raw ang oras rito ay hindi pareho sa labas. Bukod raw rito ay may isang bundok raw doon kaya pupuntahan niya raw ito. Ngunit nagulat na lang siya sa kanyang nakikita. Dahil may parating sa kanya na isang kidlat at naiwasan naman niya ito. Napaisip na lang rito si Gu Xuanchen na mayroong kidlat pala sa cloud sa itaas. Bigla naman may pasigaw na humihingi ng tulong kaya napalingon na lang ang ating bida rito. At ito pala ang tatlong cultivator na tumatakbo at pasigaw silang humihingi ng tulong at kung may tao ba raw rito. At natamba na lang ang isa kaya ito'y napasigaw na lang dahil papunta na sa kanya ang isang nilalang. Kaya nasabi na lang niya na hindi pa raw niya gustong mamatay. Bigla naman may umatake sa nilalang na kanyang kinakatakutan. Kaya ito'y nagtaka na lang at napasabi na lang na kung namatay ba raw ang nilalang ng ganun-ganun lang. At nasabi na lang ng isa na parang may tumutulong raw sa kanila at kung nakikita ba raw ito ng kanyang kasama tumugon naman rito ang kanyang kasama na wala raw siyang nakita. Nagtanong naman rito si Gu Xuanchen sa kanila na kung ano ba raw ang nangyayari rito habang ang dalawa ay nagtaka na lang at napatanong na lang kung sino ba raw ang ating bida.